Sobrang nahihirapan na ako sa pagtrato sa akin ng partner ko. Yung tipong hihintayin pa namin siyang magising at saka lang kami makakakaing mag-iina. Na kahit na barya lang ay hihingin mo pa sa kanya. Meron kaming 2 anak ng partner ko. Ang panganay namin ay 6 na taon pa lang at ang bunso ko ay 2 taon. Palagi namin pinag-aaway ng partner ko ang tungkol sa pera. Sa totoo lang ay sa tagal naming magkasama ay hindi ko alam ang sinasahod niya. Siya mismo ang nagbabudget sa bahay at sa madaling salita ay siya lang ang humahawak ng salary niya. Ako naman ay full-time housewife kasama ng mga anak ko sa bahay. Napakahirap sa pakiramdam na parang tau-tauhan ka lang. Yung tipong wala kang alam tungkol sa kanya. Bumibili naman siya ng pangangailangan namin sa bahay pero yung sapat lang. Walang labis at walang sosobra. Talagang tuos niya talaga. Palagi niya rin akong dinadown. Lagi niya akong ginigipit sa pera at kapag nagpapadagdag ako, sinisigawan niya ako habang inaabot niya yun sa akin. 200 araw-araw ang binibigay niya sa aking budget. 60 pambili ng bigas at 60 pambili ng ulam. At ang matitira ay pambili ko ng rekado at mga shampoo sa bahay. Yung 1 kilong bigas at ang pangulam namin ay kailangan umabot yun hanggang hapunan. Kaya kahit nagutom ako, hindi ko na magawang kumain sa hapon. At pinamimerienda ko na lang ng tagli 5 pisong tinapay ang mga anak ko sa tindahan. Mahirap din kasing matulog ng kumakalaman sikmura sa gabi. Kapag may pasok ang panganay ko, nagbibigay lang siya ng 15 pesos na pambaon. Hindi mo lang magawang abutan ng pangmerienda ang anak niya. Sobra akong nahihirapan sa pagtrato niya sa akin. Yung tipong hihintayin ko pa siyang magising tsaka kami makakakaing mag-iina. Minsan inaabot ng alas 10 ang bangon niya. At kahit nga barya, hihingin mo pa sa kanya. Lagi rin siyang nagsusugal. Kaya talagang inaabot ng tanghali ang pagising niya dahil sa puyat. Ang pasok niya kasi alas 12 ng tanghali hanggang alas 7 ng gabi. After nun, puro na siya cellphone. Kaya wala talaga siyang oras sa amin. Nahuli ko rin siya minsan na may babae. Pero hinahayaan ko na lang kasi ayoko ng gulo. Gustuhin ko mang magtrabaho wala namang mag-aalaga sa 2 kong anak. Tagabi ko lang magulang ko at kami naman nandito sa Batangas. Pag nagtatalo kami ng partner ko, palagi niya akong pinapalayas. Naiinggit ako sa mga misis na swerte sa mga asawa nila. Palagi kong pinapanalangin na sana magkaroon din ako ng ganong partner. Mami Len, ano ba yung dapat kong gawin? Letter sender, Gina. Ang pagtrato sa atin ng mga lalaki ay depende kung paano mo gustong itrato ka. Kung mababa ang tingin mo sa sarili mo, ganun din ang magiging tingin niya sa'yo. Regarding naman sa kung ano ang dapat mong gawin. Kung hindi mo kayang iwan ang live-in partner mo, i-empower mo yung sarili mo. Maraming online shop na papayagan kang mag-resell sa kanila kahit wala kang puhunan. Maliliit pa yung anak mo kaya intindi ko na hindi mo kayang gumalaw. Alam mo kaya kanya pinapalayas dahil malakas ang loob niya at iniisip niya na hindi mo kaya nang wala siya. Una, wala kang perang hawak at ipon. Pangalawa, wala kang trabaho. Alam niyang mahihirapan kang buhayin yung 2 anak mo. Baka nga kahit pamasahe pag lumayas ka ngayon wala ka. So no choice ka. Susundin mong lahat ang gusto niya. Tatanggapin kahit madami siyang mali or kasalanan. Pag gusto maraming paraan, Mima. Nagtatanga-tangahan ka lang ata dyan sa live-in partner mo. Alam mo naman ang sitwasyon niyo at alam mo naman kung ano yung setup mo. Ipapanalangin mo pa na swertihin ka sa partner at ibigay sa'yo ang lahat. Mima, kilos-kilos rin tayo. I-voice out mo sa kanya lahat ng hinanakit mo at lakasan mo yung loob mo. At kung ganun pa rin at walang pagbabago, ibenta mo mga pwedeng ibenta dyan sa bahay. Nakawan mo habang tulog at halongkatin mong lahat ang gamit. Pag may nakita kang pera, kunin mong lahat. Huwag mong tirhan kahit 5, dalhin mo pati cellphone na talaga. Lahat ng pwedeng ibenta Umuwi ka muna sa probinsya nyo at doon ka magsimulang magnegosyo. Wala ka ng lugar sa Luneta, Mima. Ang dami ko pang stock dito. Itong martir pa ang dadalhin ko doon.